Hello mga palangga, to this video ay i-share ko po sa inyo yung aking recipe ng aking putupaw. Putupaw po yung tawag dito sa amin. Gusto mo bang gumawa ng siupaw pero natatakot kang pumalpak? Kaya ngayon nagagawa po tayo ng pang-negosyo po natin na walang kapalpak-palpak at walang kahirap-hirap na lutong steamer. Kaya simulan na po natin. So ang una po natin gagawin ay magluto muna tayo ng ating chicken filling. Pag uminit na yung ating kawali ay maglagay po tayo ng 2 tablespoon ng ating cooking oil. At para mabango yung ating palaman ay maglagay po tayo ng 4 na piraso ng star anise. At pag naluto na ito na para medyo nasunog na ay kuhanin na po natin. Mura lang po itong star anise natin mga palangga, 10 piso nito ay marami na. Mabibili po natin ito sa mga market. At ilagay na po natin dito yung ating bawang at saka yung ating sibuyas. At dito mga palangga, mayroon po ako ditong 340 grams ng ating chicken. Itong manok natin ay pinakuluan ko na ito, malambot na po ito. Yung pinaka-breast ng manok, yun pong bibilihin natin para marami pong laman. 340 grams po ito, pinakuluan na at malambot na. Pwede din tayo ditong gumamit ng pork, kaso nga lang, ang mahal na ngayon ng baboy mga palangga, manok na lang po tayo. At igisa lang po natin ito at isabay na po natin itong ilagay yung ating 340 grams na patatas. 340 grams din po ito mga palangga. At igisa lang muna natin ito ng mga 2 minuto at saka na po tayo dito maglagay ng tubig. At ilagay na po natin yung ating 2 cups na tubig. At bago natin ito takpan ay maglagay muna tayo ng ating mga pangpalasa. So maglagay lang po ako dito ng 2 in 1 half tablespoon ng ating soy sauce or toyo at 1 tablespoon ng patis. 2 in 1 half tablespoon ng ating brown sugar, 1 half teaspoon ng ating black pepper. At haluin lang muna natin ito at takpan at hintayin po natin na mawala yung tubig hanggang sa lumambot yung ating patatas at saka yung lumambot pa din yung ating manok. Ayan ang mga palangga, malambot na po yung ating patatas. Sa pagpalasa po ninyo ay depende na ho din yan sa inyo ha. Kayo ay pwedeng magdagdag dito, kayo ay pwede ding magbawas ng ating mga pangpalasa. At para may pangdagdag lapot din ng ating palaman ay meron po ako ditong 2 tablespoon ng ating cornstarch plus 2 tablespoon ng ating tubig. Tunawin lang po natin yung ating cornstarch. Saka na po natin dito ihalo sa ating palaman. At saka haluin lang po natin yan ng kaunti para maluto lang po yung ating cornstarch. At saka patayin na po natin yung ating apoy. Ito na mga palangga ay luto na po yung ating palaman. Iset aside lang muna natin ito. Gagawa na tayo ng ating mixture. Para sa mga sangkap ng ating mixture, nasa ating video screen lang. So dito ay maglagay lang po tayo ng 350 grams ng ating sugar. Hindi natin kailangan dito na matamis na mixture. At 18 grams ng ating rock salt at 1 tablespoon ng ating vanilla. At maglagay muna ako dito ng 3 cups ng ating tubig. Tunawin lang muna natin yung ating asukal at asin bago po natin ilagay dito yung ating all-purpose flour. Yung ating all-purpose mga palangga ay dapat po ay nasala na po natin. Itong all-purpose flour ko ay nasala ko na po ito mga palangga. At pagkatapos ay maglagay ako dito ng 50 grams lang na baking powder. 50 grams lang po yung ilagay natin dito. And then maglagay po tayo dito ng 3/4 cup ng ating mantika. At ilagay na po natin dito yung 2 cup natin na tubig na natira. Bali, huwag lang po nating ibuhos agad lahat para hindi po tayo magkaroon ng maraming lumps para po mapadali lang po natin mapapino yung ating mixture. Mga palangga, kung magtatanong kayo kung pwede ba dito gamitin yung ibang harina, mga palangga, para po sa ating putupaw na recipe, mas bet talaga gamitin dito yung all-purpose flour kasi maliban po sa puting-puti yung outcome niya, ay napakakinis po niyang kanyang texture. At nang kuminis na yung aking mixture, ay saka po ako naglagay dito ng 2 tablespoon ng ating white vinegar. At dito sa measurement ng ating tubig ay kailangan po ay tansyahin nyo lang. Maglagay muna kayo ng 4 cups lang muna kasi po depende po talaga yan sa ginagamit po nating brand sa ating all-purpose flour. Hindi po tayo magkapariho ng brand. Kailangan lang po yung ating mixture ay hindi masyadong malabnaw at hindi din masyadong malapot. Yan lang po mga palangga. Kailangan po ay tansyahin lang muna ng tubig. Huwag maglagay muna ng marami kasi mas maigip
po na tayo'y magdagdag kaysa magbawas. At dito sa ating photo molder ay gumamit lang po ako dito ng large na sizes at meron din po ako ditong large na sizes ng ating silicone photo molder. At yung molder natin ay pinahiran ko lang po yan ng margarine. Pwede din pahiran po natin ng shortening. At ito na po mga palangga yung ating palaman. Hindi lang po ako magbibigay ng total costing natin dito mga palangga ha. Kasi hindi naman magkapareho yung mga prices ng mga ingredients natin sa ating mga binibilhan. Magkaiba po talaga tayo. Ay ang importante lang po talaga dyan ay tayo'y mag-costing bago po tayo magbenta para po malaman po natin kung magkano po yung bintahan po natin. At hindi din tayo magkapareho ng sizes ng ating molder na gagamitin. Large sizes ng photo molder na ginamit ko, minsan din ay meron din po tayong mga sizes na medyo lumalaki po dito. At yung iba din ay gumagamit din ng medium. At kailangan ay kulong-kulo lang po yung ating tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. At lutuin lang po natin ito sa 15 minutos sa katamtaman lang po na apoy. Ito mga palangga yung aking kalan nga ay full po ito. Bali pinakamalakas po na apoy yung apoy ko dito sa aking kalan. Hindi naman siya bibitak-bitak kasi yung ating baking na nilagay ay 50 grams lang po. At yung ginamit ko na steamer ay medyo malaki, pero sa mga regular steamer lang, ay tansyahin nyo lang yung inyong apoy sa inyong kalan. Kung makuha ninyo na medium lang yung apoy, pwede. Kung hindi siya masyadong umalsa, pwede ninyong palakasan. Kayo na po yung magtansya kasi yung aking ginamit na steamer ay malaki. Kaya medyo mataas po yung or malakas po yung aking apoy dito. Itong ating recipe ngayon ay marami na po nitong marunong kasi madali lang naman itong gawin. Ikaw mga palangga, kung hindi ka pa nito marunong at gusto mo itong subukan, ay huwag kang matakot na subukan ito palangga. Kasi pwede talaga natin itong pagkakakitaan na hindi na po natin kailangan ng oven. Sana nagustuhan po ninyo ang ating video for today. Ito po inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!